Okay mga Lods, welcome back to another content. Teka, lagyan natin ng konting 10, 10, 10, 10, 10. Okay, so ano po ba ang pag-uusapan natin for today's video? Lolito Go versus Doc Ron. Okay, so konting context lang muna. Kina-call out kasi si Lolito Go for, well, sabi ng mga tao, so much simping daw siya kay doon sa babae na issue nung isang araw. Ang akin lang naman kasi, in a social media perspective kasi, as a social media influencer na nademanda at nagdemanda na, I will never, I will always refer to my lawyers. Gets nyo? I-refer ko kayo sa mga abogado ko. Pero never in my life nasasagutin ko yung legal fees nyo. Hindi ako ganun eh. Kasi, the way he frames it, para lang meron kayong konting context kung bakit nababash itong si Lolito Go na nagpatay na siya ng kanyang comment section. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, can you connect me kay Lian de Guzman? Bibigyan ko siya ng bigating abogado. So, I would think na siya magbabayad kasi bibigyan eh. Gets nyo? Tuturuan namin ng leksyon itong si Vince Jimenez, di ba? And yung cost kasi nito, pwede kasing yung kunyari, yung defendant, kunyari, wag naman sana, pero it could go either way. Pwede kasing matalo si Vince dyan eh. Paano mo i-recoup yung losses mo? Unless of course, nagiging conduit lang si Lolito Go. Pwede kasi yun eh. Kasi yung mga lawyers kasi, hindi sila pwedeng actively mag-seek ng client. Ambulance chasing ang tawag doon. So minsan may conduit yun na nagre-refer nagre-refer lang, di ba? Pwedeng ganun kasi. Pero I'm not sure kasi ang basa ko talaga dito, siya yung sasagot. So ako, curious ako, paano niya gagawin yon? Di ba? Mahal kasi yun eh. Anyway, ngayon si Doc Ron, ang ginawa niya, alam niyo naman yung style ni Doc Ron ngayon eh, parang trash talk talaga yung kanyang tin-trash talk siya. Ito yung pinaka-latest. Ikaw may tunay kang natapang, yan block mo ako. Yan block, bakit? Para makakslap kita. Tangina, titi na naman. Ang hilig mo talaga sa titi eh. Wala ka sense more. Wala sa your pure yan eh. So, ang nangyari dito kasi, nagkaroon na, si Lolito Go kasi, at saka si Lanceta, at parang magkakilala yata. Siguro mas maganda. Kung papakita ko sa inyo, nawala na eh. Pero, ang point nun, yun yung kino-content nitong si Lolito Go. Nag-delete na rin siya ng ibang mga ng mga ibang post about kay Doc Ron eh. Parang magfo-focus na lang siya doon sa pag-expose allegedly kay Lolito Go. Pero sino ba tong si Lolito Go? Kung naalala niyo yung Moira issue, siya yung isa doon sa mga whistleblower doon na according to, basta hindi ko na matandaan yun, pero nandyan yan sa catalog ko ng mga issues. Hanapin nyo na lang. So, ngayon kasi, siya yung isa sa mga pinaka nagiging source ng kwento kay Lian. Kasi nga, wala na kasing social media ngayon si Lian. Naka-blackout siya sa social media. Meaning, nag-private siya sa IG, nag-private siya sa TikTok. Marami siyang pin-private na account. Pero, etong si Lolito Go, nakakausap niya pa rin si Lian. Meaning to say, sa messenger na lang siguro. Or siguro may alternate account na hindi natin kilala kasi meron namang mga ganun yung dump account na tinatawag. Anyway, nagkakontakan si Lian at saka si Lolito Go, and according to him, ex-boyfriend pala, ex na ni Lian yung lalaki na taga Bulacan, naghiwalay na rin sila. So, kumbaga on a standpoint, medyo malalim yung pinagdadaanan nitong si Lian. Okay, so, having said that, yung mga pro sa stand ni Lolito, ayun yung kanyang ina-highlight. Wala naman masama doon eh. As I've said nga, sinasabi ko sa inyo, may liability pa rin yung lalaki rito, kahit anong mangyari. Kung sino magde-decide nun, kasi merong mga nagdedepensa na abogado din. Halimbawa, si Attorney Mark Tolentino, ang argument niya doon, it's freedom of expression ultimately, parang something of that nature. Pero ang point doon, may depensa. Kung may opensa, may depensa. Hindi pa rin nawawala ng depensa yung lalaki rito. Now, after nun mga Lods, nandito na tayo sa bagong issue ngayon, di ba? I'm not bothered by millions of haters. I've grown used to it. Kasi nga, lagi siyang nakikisali sa mga ganito. Ganito kasi talaga sa social media mga Lods. Ako, kita nyo, araw-araw naman ako nababash eh. Ang naiinis lang ako talaga doon sa mga tao nag-i-spam. Yung sunod-sunod,
Pagka ganun talaga, binablock ko. Like, sinasabi ko na sa inyo, tama na yung isa. Tama na yung isang comment na nabasa ko, goods na yun. Move on na tayo, next issue naman. So, ganun ako Now, etong si Lolito naman kasi, daw siya, eto na yung kanyang yaka dito kay Doc Ron. Toxic masculinity online. Well, yung style kasi ni Doc Ron ngayon, crass humor ang tawag dyan. Kung sanay kayo nung 2009 sa YouTube, sila iDubbbz, parang ganun yung style niya eh. Parang sila Leafy, ganun yung style niya eh. Pero ngayon kasi ako, kita nyo, pansin nyo, medyo mellow down na rin ako since nung pagpasok ko dito sa social media. Ang point ko doon, hindi pala 2009, 2019 yata, 2008. Or basta yung panahon ni Leafy tsaka ni iDubbbz, ganun yung style ni Doc Ron eh. Ako kasi, ang style ko na ngayon, medyo mellow down na talaga ako from yung dating-dati ko pang style. Kasi nga, ang hinahabol ko, sorry, pero aminin ko sa inyo, monetization ang habol ko rito. Eto, sabi niya ganun, I had to limit my comment section to friends only because it turned to irredeemably toxic na kailangan talaga ng pest control. Tinawag kayong mga pesto, mga yawang giatay. Kung ako lang ang tinatarget nyo, kaya ko sabay-sabay pa. Pero dinamay yung asawa at anak ko. Well, idol, sa tingin ko kasi, kaya nila dinadama yung anak mo at saka asawa mo, it's because, pinoprotektahan mo kasi yung AI. Tapos yung AI naman, hindi naman yan parang, well, alam naman siguro, yung trabaho niya kasi CCA, okay, pumi-PR, diba? So, alam mo yon, sa mata ng ibang lalaki, parang iba yung basa nila dyan. Like ako, ang gagawin ko lang dyan, kunyari, baliktarin natin yung sitwasyon. Ang kinakampihan ko yung babae. Anong gagawin ko? I-refer ko lang uli sa abogado ko. Baka nga hindi pa ako mag-abot ng pera kasi pag nag-abot ako ng pera, baka sabihin ako ng simp, di ba? So, hindi na. I-refer ko lang sa abogado ko, but that's far as I go. I will not commit any money doon sa lalaki, sa babae, di ba? That is where it ends. My responsibility to protect them from your filth and foul intentions, okay? Well, kung gusto mo talagang protektahan yung pamilya mo, bro, dapat di ka nag-social media. Like ako, may pamilya ako Huwag niyong isipin, hindi totoo yung mga sinasabi ng ibang tao na wala akong pamilya. Hindi ko lang pinopost. Bakit? Kasi pag pinost ko yung pamilya ko, yung nanay ng anak ko, baka kasi ma-issue Or ganito na lang, yung kunyari meron akong dinidate na babae or meron akong isang close ko na di ba? Hindi ko pa rin ipopost. Ang reason why, alam ko kasi yung nature ng trabaho ko, di ba? Ganun talaga eh. Mas maganda nang isipin ng tao na mag-isa ka sa buhay at ikaw lang yung kahit yung wag na nga yung sa romance yung sa pamilya ko na lang. May nakita ba kayo na nag-post ako yung nanay at tatay ko, yung mga kapatid ko, di ba? Wala. Ang reason doon kasi once na post mo yan sa social media, people will tend to scrutinize them. 'Di ba? Parang yung ako nga na-mention ko lang yung tatay ko one time, ginamit na again sa akin. Meron din isang ex-girlfriend ko, na post ko minsan, ginamit na rin agad sa akin, 'di ba? So, I'm just saying that is the nature of the beast na pinapasukan natin. And in fairness naman kay Doc Ron, si Doc Ron lang talaga, tamang trash talk lang sa'yo. I don't believe na dinamay niya ever yung mga anak mo at saka pamilya mo. Pero yung iba, I'm not gonna say na hindi nila dinamay. And karapatan mo naman mag-limit ng comment section eh. Kung binata lang ako, matagal ko nang pinatulan. I've done hundreds of times in my life, okay? Wala na akong kailangang patunayan. I've carried my advocacy beyond social media into major networks, primetime news, documentary. I've spoken truth to power. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Baka kasi advocacy niya talaga tong ginagawa niya na kapag may dihado, doon siya kumakampi. Feeling niya, dihado yung ganun talaga. I've stood up to a bloody regime. Kasi nga kakampik din yata ito eh. Kayong mga kutong lupa, paatrasan ko, 99% of you aren't worthy opponents. All you can regurgitate are recycled inload, bakla, cloud chaser, white knight, simp. Idol, ako, naiintindihan kita in a moral perspective, nagigets kita. Kaso nga lang, ang labas kasi, Brad, parang ano yung
punto mo rito? Ano yung galaw mo? Ako kasi naranasan ko na rin kasi yung eksaktong naranasan ng mga taong involved dito eh. Yung yung grabe sa pahiyaan sa social media na umabot sa korte, naranasan ko yun. Pero wala namang siguro hindi kasi ako babae, di ba ganun kasi yun, di ba? Gets nyo ba? Naiintindihan nyo ba yung pinupoint ko rito, mga lods? Kasi I feel like this guy is missing out the point why he is getting bashed. Okay? Kasi pwede mo naman kasi siyang lapitan. Kung, kunyari, sinabi mo lang, meron bang may kilala kay Lynn, may gusto kong sabihin, tapos na. Tapos hindi ka na nag-post after that. Kaso nagbigay ka ng opinion against dun sa lalaki. Of course, kaming mga lalaki, naiintindihan naman namin na lalo na yung kunyari na lang, yung law student na na-cheat upon niya, naiintindihan ng law student na yon na wala siyang legal recourse. Kaya yung ginawa na yon, meron, parang medyo merong catharsis, naiintindihan ko yon. Pero hindi pa rin natin, alam natin yung justification, pero hindi pa rin siya, alam natin yung reason behind that, pero hindi pa rin justified yung ginawa niya. And the only time na mag-justify yun if it aakyat siya sa korte. Kaya nga, di ba, sinabi kasi, paulit-ulit ako dyan, may liability pa rin yung lalaki. Pero as far as manliness is concerned, the only thing I can do is refer him to my lawyers and donate some money if kailangan niya. Some money, not all. Gets mo? Ikaw kasi kinuha mo lahat, pare. Salong-salo mo lahat eh. That's the problem. Ngayon, you're blaming people well, alam mo kasi si Doc Ron kasi polarizing figure din niya. Pwede kang matuwa dyan, pwede kang hindi. Ako nga, binanatan ako hindi naman ako binanatan nung isang araw niya. Pero kinontent niya ako, nagalit ba ako sa kanya? Hindi. Actually, gusto ko nga siyang makita eh. Para makapag-usap kami ng about sa condition ko eh. Mas maganda yon kasi at least ito, doktor to. Kaso yung allegations niya is sobra. Mamaya, babasahin natin yan. Dapat nga mas magpasalamat kayo. My posts were instructive. Hindi naman. Kasi, like sinasabi ko sa iyo lagi, dalawa yung side ng storya. May side yung babae, may side yung lalaki. Ikaw, side ka ng babae. Paano yung sinabi ni Atty. Mark Tolentino? Ako, mas naniniwala ako kay Fiscal EJ. Pero of course, as a lawyer, respetado pa rin yung opinion ni Atty. Mark. Kasi si Atty. Mark, pro siya dun sa lalaki. Di ba? Dalawang side lagi yan. Di ba? Kasi, kunyari, yung malice, you're assuming na hindi naiintindihan ng mga abogado nitong si ano pangalan nito nitong si Idol Vince na hindi nila naiintindihan. Of course not. They understand it perfectly. They are lawyers. Gets nyo ba? Ang akin lang kasi, pinangungunahan mo yung mga tao. Now that nagagalit sa'yo, parang sila pa yung may kasalanan. Well, ako nga, tignan nyo na lang yung isang page ko, yung political page ko. Araw-araw ako binabanatan doon ng mga DDS. Araw-araw talaga. Do you see me falter? Hindi, nagpo-post pa rin ako. Bakit? Pati bayan tayo ng loob. Hay nako, there are warnings about the unchecked hate, reckless filming, and posting personal identifiable information. Ayan, these things lead to real jail time. Yeah, but you have to prove it in court first, not in social media. Of course, you are, emotional and drop too high. And this isn't just my opinion. Nearly every lawyer, ayan, lawyer of si Fiscal EJ yan, malamang, judge, and even page is dedicated to Philippine jurisprudence. Yan, na-cover natin yan. Agree with my original. Oo naman. Ang sinasabi lang na ito, except for, of course, of Mark Tolentino, who is a regular fixture, also of SMNI, ano ngayon? DDS yan ha, pero ngayon, I still respect his opinion. Bakit? Kasi abogado siya, he knows what he's talking about. Kumbaga, didepensa sila. DDS yan na, putik ako, araw-araw kong binabanatan mga DDS na yan. Kasi nga, issue-based tayo rito. Di ba nga sinasabi, issue, hindi tao? Ako, ganun ako. Pero ngayon, sana lang maintindihan mo yung kung bakit nagagalit sa yung tao, bro. Another glaring problem, too much tolerance, zero discipline. Pinapayagan ng mga degenerate cult leader tulad ni Doc Ron sa niya, with some identity crisis. Tahol lang ng tahol. Pero wala ka namang kagat. I would assume na kikitain ako ni Doc Ron para mapag-usapan namin yung totoong, para rin alam nyo na yung open naman ako eh. Kunyari, kahit hindi si Doc Ron, siguro si Doc Alvin pwede. Para alam nyo na yung totoong condition ko and hindi kayo ma-confuse. Diba? No surprise that these people worship people, same problematic sila. Hindi kasi si Doc Ron kasi talks to the
yung language kasi ni Doc Ron, lahat kami naiintindihan namin. And nakakatawa naman talaga eh. Like kung ako, hindi ko naman ipagkakailan na nanonood ako ng iDubbbz nung araw o kaya ng Leafy, di ba? Ganyan si Leafy tsaka si iDubbbz eh. Di ba? Kasi ng misogyny, homophobia. And that's the saddest part. There's very little we can do to stop the spread of brain rot. It's weakening our national immune system intellectually, morally, and culturally. You are a bunch of irredeemable demons. Okay, now, siguro, tapos ngayon, meron daw siyang expose na gagawin kay Doc Ron. Okay? Well, abangan nyo ang series of video explainer exposing a fake doctor na patong-patong na palang kaso ang kinaharap. Kasi mukhang si Doc Ron yan eh. Kasi may salamin din si Doc Ron eh. Tapos yung silhouette niya. Pero I'm not sure kung si Doc Ron talaga yan. Pero ang point ko rito, tol, Mr. Lolito Go, kaya ka nababash, try to understand. Ako, alam ko kung bakit ako nababash. Exactly, I know. Kasi, syempre, anti-DDS ako eh. Kalaban ko yan sila, Attorney Mark. Pero, respetado ko pa rin yung opinion nila. Masarap makipagdebate sa mga ganyan. Kasi, or makipagtalastasan, makipag-usap sa mga ganyan. Kasi, syempre, magka-clash kayo ng idea. Makakapulot sana sila ng konti sa'yo. Kung ganyan, di ngaw-ngaw tayo lahat, di ba? So, ayun, ganun talaga, yung moral high ground mo, mataas, wala tayong magagawa ron. Pero good luck dito, aabangan ko to, Mr. Lolito Go, and susundan ko to. I think this is going to be very fun. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.